Ginoong Ibarra, kailangan natin magpalit ng damit. Para saan? Para akalain nilang ako si Ibarra. Baka ikaw ay mapahamak. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa aking sarili. Ginoong Ibarra, magtago ka dito sa ilalim ng bangka. Ngunit paano ka? Huwag kang mag-alala, Ginoong Ibarra. Ako na ang bahala sa aking sarili. Elias, mag-iingat ka. Huwag na huwag kang lalabas kahit anong mangyari, Ginoong Ibarra. Ayun, si Ginoong Ibarra, pasakay ng bangka! Fuego! Akala mo hindi kami asintado, Senyor Ibarra? Ang bagal-bagal naman ang takbo nitong vapor. Wala na bang ibibilis ito, Kapitan? Hay nako! At ang mga nagdaraang kasko, balsa, at mga Indyong nagsisipagligo at nagsisipaglaba, nakasira ng kanda ng kalikasan. Bibilis sana ang takbo ng vapor tabo kung walang mga Indyo sa ilog, sa pampang, o sa alimang bahagi ng daigdig. Ang katalinuhan ng mga siyentista ang gusto kong bigyan ng pagpapahalaga. Dahil kapag walang mga ekspertong siyentista, wala tayong pagunlad. Kaya kailangan yon pag-aralan ng mga tao rito. Magtigil ka, Bensay. Karanasan lamang ang kailangan upang mapaganda ang ilog Pasig. Kaya't hindi na sila dapat mag-aral ng siyensya. Hindi. Matalinong pag-iisip ang kailangan. Dapat mong isipin na malaking suliranin ang liko-liko at mabuhangin na ilog Pasig. Mga simpleng problema lang naman yan na nangangailangan ng simpleng lohika. Dapat lang humukay ng isang malalim na kanal mula sa bunganga ng ilog Pasig hanggang sa labasan na maglalago sa Maynila. At ang lupang mahuhukay ay itatabon sa dating ilog. Kapag nagawa ito, tiyak mas mapapaikli ang paglalakbay. Ngunit saan ka kukuha ng mga ipambabayad sa mga manggagawa? Walang magugukol sapagkat pipiliting gumawa ang mga mamamayan. Bata man o matanda. Walang magandang ibubunga yan, kundi kaguluhan. Kaguluhan? Bakit? Nag-alsa na ba ang mga taga-Ehipto? At nag-alsa na rin ba ang mga bilanggong Hudyo laban kay Tito? Ngunit hindi Ehipto, ni Hudyo ang iyong kaharap. At ang mga Pilipino ay hindi ni minsang naghimagsik. Ang panahong tinutukoy nyo ay nakalipas na. Hindi na muling maghihimagsik ang bansang ito. Nagsaan mo sila ng mga gawain at patawar ka ng higit na mataas na bukas. Idyong Ingles. O Basil, kumusta na ang kalagayan ni Kapitan Chab? Mabuti naman po ang kanyang kalagayan. Mabuti naman kung gayon. Tungkol naman sa Akademya ng Wikang Kastila, naititiyak kung hindi niyo iyan maisa sa katuparan. Nagkakamali po kayo. Kung hindi ngayon, baka bukas namin matatanggap ang pahintulot. Si Padre Rene na binigyan namin ng 2 kastanyong kabayo ay nangakong tutulungan kami sa Kapitan General. Saan naman kayo kukuha ng pera? Nagambag-ambagan na po ang mga estudyante. May professor na rin po. Ang kalahati ay mga Pilipino at ang iba naman po ay mga Kastila. At kilala niyo po ba si Macaraig? Bukas pala niyang inalok ang kanilang bahay upang gawing paralan. Sana'y magtagumpay kayo. Bueno, maiwan ko muna kayo at pupunta pa ako sa itaas. Ano nga pala ang sabi ng amain mo tungkol kay Paulita? Pinapaalahanan ako sa pagkilatis ng aking mapapangasawa. Ngunit pinuri ko sa kanya si Paulita at sinabing walang makakapantay sa kanya sa Maynila at lahat na yata ay nasa kanya na. Oo nga, maganda na't mayaman pa. Kaya lang... Ano? Oo, huwag kang kabahan. Ang nais ko lamang sabihin ay lagi niyang kasama ang napakamasungit niyang tiyahin.
Kamusta, Senyor Basilio? O Ginong Simon, Ikaw ba'y papauwi na at magbabakasyon? At sino naman tong kasama mo? Isang kababayan? hindi po pero magkalapit lang po ang aming bayan. Siya nga po pala si Isaganid, Don Simon. Kamusta ang lalawigan niyo? Balita ko'y dahil sa may hirap ang mga tao roon ay hindi raw sila nakakabili ng alahas. Hindi nga po bumibili sapagkat hindi naman kailangan. Uminom muna tayo. Ako ang taya. Pasensya na pero hindi kami umiinom ng alak. Hindi uminom? Ayon kay Padre Camora ay nakakasama raw kung puro tubig lang ang iniinom. Kung puro tubig lang ang iniinom ni Padre Camora, tiyak na marami siyang naitabing pera. At di tulad ng alkohol, ang matabang na tubig ay nakamamatay ng apoy. Bueno, mauna na ako sa inyo at itutuloy ko pa ang pag-inom ng serbesa. Nakakapangilabot ang taong iyon. Hindi mo ba alam? Siya ang tagapayo ni Kapitan General. Talaga? Papasok na pala tayo sa lawa. Kapitan, alam mo ba kung saang dako ng lawa napatay ang isang pilipusterong nagngangalang ano nga yun? Cuivara, Navera, o Ibarra? Tumingin kayo roon. Ayon sa mga gwardiya sibil na humahabol sa mga tulisan, si Ibarra, nung makitang wala na siyang ligtas, ay tumalon mula sa bangka at tumangoy. Doon ay pinaulanan siya ng bala ng mga gwardiya sibil. Ngunit doon nang hindi na siya makita, ay nagkulay dugo ang dagat. Akala mo hindi kami asintado, Senyor Ibarra? Iyan ang nangyari. 13 taon na ang nakararaan. Kaya ang kanyang katawan ay sumama sa kanyang ama sa bangkay ng isa pang filibustero. Ano ang nangyayari sa inyo, Senyor Simon? Namumutla ka yata. Kuya, sa iyong palagay, makapag-aral kaya ako sa Maynila katulad mo? Aba, oo naman. Ama, si Holly, kailan kaya siya makakapunta ng Maynila upang mag-aral? Sa isang taon, magpakasaya ka ng mahabang panahon at mag-aaral ka sa Maynila, katulad ng mga babae sa bayan. Talaga ba, Ama? Alam mo, Ama, iniisip na niya si Basilio sa mga oras na ito at ang pangako nito sa kanya na magpapakasal. Kuya naman! Mga batang ito talaga. Maganda ang anin natin, Ama. Maganda? Ngunit ano ang iyong pinag-aalala? Ang mga praile, Ama. Magpaumanin ka. Ipagpalagay mo na ang iyong salapi ay nahulog sa tubig at sinakmal ng malaking buhaya at ang kanyang mga kamag-anak ay sumama sa kanya. Ngunit, Ama, sila ay umaabuso na. Magpaumanin ka! Telesfor! Mabuti at nandito ka. Magandang araw, Padre. Ano po at naparito kayo? Kailangan mo na magbayad ng iyong buwis. Ang iyong buwis ay 200 piso. 200 piso? Ngunit iyon ay napakalaki naman. Kung hindi magbabayad, ibigay sa iba ang tungkulin na paglilinaw dito. Tama. Kung hindi ka magbabayad, ang lupain ay ipalilinan ko na lamang sa aking kasambahay. Matagal na din siya naging tapat sa akin. Ako ang naghirap na magtanim at mag-ani dito. Ibinuhos ko ang dugo at pawis ko para maihahon sa kahirapan ang pamilyang ito. Ngunit hindi sa iyo ang lupain ito. Ito ay pag-aari ng korporasyon. Pag-aari? Meron ba kayong kasulatan na nagpapatunay na sa inyo ang lupaing ito? Meron.
At nasa naman iyon? At bakit mo kailangan itong makita? Hindi ako magbabayad ni kalahati hanggat wala kayong naipapakita ang katibayan na sa inyo ang lupaing ito. Anak, huwag ka nang magmatigas. Hindi ba tama ang iyong ama, Telesforo? Wala kang makikita kung patuloy kang nagmamatigas. Kailangan mo ba talagang magpakaalila kay Hermana Penchang? Wala na pong ibang paraan, Ingkong. Kahit lumusot sa butas ng karayom, gagawin ko. Kung iyon lang ang tanging paraan upang mailigtas si Ama sa kamay ng mga tulisan. Pero, may iba pa sigurong Naisanla ko na po ang lahat ng aking mga alahas. Pwera na lamang sa agnos na binigay sa akin ni Basilio. Kaso, kulang pa rin po. Wala nang ibang paraan, kundi ito. Ingkong, malapit nang dumilim, matulog ka na po. Kumusta na, ina? Matagal-tagal na rin po, 13 taon na rin pala ang nakakaraan. Pero sariwa pa rin sa akin ang lahat. Dito sa aking isipan. Matagal na, ngunit ramdam na ramdam at naaalala ko pa rin ang mga sakit dulot ng nakaraan. Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Ginoong Simon, kung naaalala niyo pa, sa mismong puok na ito, tayo'y nagkita. May 13 taon na ang nakakaraan. Kayo pa po mismo ang naghandog sa akin ng isang pakikiraman. At sa palagay mo, sino ako? Si Crisostomo Ibarra, at sa pagkakaalam ng lahat, ikaw ay patay na. Isang nakamamatay na lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na maaari kong ikapahamak. Hindi mo ba naisip na dahil dito ay maaari kang masawi sa aking mga kamay? Ang pagkakatuklas mo nito ay isang malaking banta sa akin. Ang maaaring pagkabunyag nito ang sisira sa aking plano. Sa plano kong paghihiganti. Sa planong matagal ko nang pinaghahandaan. Kung gayon ay mali pala ang pagkakakilala ko sa inyo. Totoong ako'y naparito. May 13 taon na ang nakakaraan. Upang dakilain ng isang kaibigan na nagbuwis ng buhay para ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga mapang-api. At ngayon nagbalik ako upang ipagpatuloy ang kanyang simulan. Hindi ko akalain ang lasong na naiwan ay tuluyan ang kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, mapaalipin at hindi pinakikinggan. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi tayo mag-aaral ng wikang Kastila, ay hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. At ang wikang ito ang magbubuklod ng tuluyan sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, hindi kailanman ito magiging wikang pambansa. Aanin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng huwad na wikang ito ang ating mga karapatan, ang ating mga pagkatao. Mali ang iyong iniisip, Ginoong Simon. Hahayaan kitang mabuhay, Basilio. Kahit alam kong nakasalalay dito ang katuparan ng aking mga plano. Hahayaan kitang mabuhay. Sumama ka sa akin. Sabay natin sa katuparan ng ating mga plano laban sa mga mapang-api. Salamat sa pagtitiwala. Ngunit ako ay may mga pangarap din. Gusto ko makapagtapos. Gusto ko maging isang ganap na doktor. At ano ang iyong mapapala kung ikaw ay makapagtapos? Makikita mo bang malaya ang iyong bayan? Makikita mo bang masaya ang mga tao? At ano? Hahayaan mo na lang bang mabulok ang iyong ina at kapatid sa ilalim ng lupa na tinatapakan ng mga taong siya mismong pumatay sa kanila? Ano ang nais mong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko ba silang ipaglaban kung ako mismo ay wala? Hindi maaaring hukayin ang bangkay ng aking ina at iharap sa hukuman at magbintang kung sino-sinong Kastila. At kung ibigay ko sa iyo ang aking tulong, Ginoong Simon, magbabaman sila ng hatol sa hukom, wala na silang magagawa. Hindi na maibabalik ang buhay ng aking kapatid at ina. malapit ang dumilim. Umuwi ka na sa inyo. Hindi ko nitago mo ang aking dilim. Dahil kahit bunyag nito'y, tiyak kong hindi ka nila paniniwalaan. Gayon man, kung sakaling magbago ang iyong isip, hanapin mo lamang ang aking bahay sa may eskolta. Kung gayoy, mauna lang po ako sa iyo, Ginoong Simon. Tama kaya ang aking ginawa?
Bahala na. Mamatay na ang may hina at matira ang malalakas. Kaunting tiis na lang. Malapit na akong magtagumpay. Ang gaganda! Ang gaganda nga! Ang ganda naman ng kwintas na ito. Saan mo ito nakuha, Ginoong Simon? Ang kwintas na iyan ay dating pagmamayari ni Cleopatra na natagpuan sa piramide. Ang katabi naman niyan ay mga singsing na dating pagmamayari ng mga senador ng Roma at magigiting na mandirigma ng Kartaga. Iyan siguro ang mga singsing na ipinadala ni Hannibal magkatapos magkagera sa Cana. Nagdala rin ako ng mga mamahaling hikaw na dating pag-aari ng mga babaeng taga-Roma na nakuha sa Villa ni Annius Mocius Papilionius sa Pompey, Italia. Tignan nyo, dahil sa maliit na batong bughaw na ito ay maaaring ipatapo ng isang tao ang kanyang kaaway at makabalik ang isang tao upang may balita ang anak sa kanyang ama. Kayo po, kabisang talis, may naitago ba kayong alahas? Naipagbili na po lahat ng anak ko ang kanyang mga alahas. At ang mga natira ay wala naman yung halaga. Teka, kabisang talis. Nasaan po ang lakit ni Maria Clara? Ang lakit ni Maria Clara? Opo, isang magandang lakit na may mga diamante at esmeralda. Yun po ang suot ng matalik kong kaibigan bago siya pumunta sa monasteryo. Teka lang, kukunin ko muna ang lakit ni Maria Clara. Kay Kintab. Ang ganda. Sobrang ganda. Ang ganda! Magkano po ito kung bibilin? Nagustuhan ko ang disenyo nito. Ipagbibili niyo po ba ito ng 500 piso? 1,000? 5,000? Sabihin niyo. O baka gusto niyo ipagpalit ito sa mga alahas na dala ko? Mamili kayo. Kung ako ang masusunod, hindi ko pagbibili ang lakit na iyan. Itatago ko na lamang iyang parang relikya. Sapagkat ipinagpapalagay ng lahat na si Maria Clara ay mamamatay na santa. Iyan siguro ang dahilan kung kaya't ayaw ipagbili ni Huli at piniling maging alila. Kung papayagan ninyo, hihingin ko muna ang permiso ng anak ko. Hintayin niyo ako. Sa wakas, natagpuan ko na rin ng taong aking hinahanap. Talagang napakabuti sa akin ng tadhana. Ano ang naririyan ngayon? Kapitan, humihingi po ng pahintulot ang mga kabataan na makapagtayo ng paralan ng wikang Kastila. At ano ang palagay ninyo? Makatarungan po ang kahilingan. May mga bagay na dapat isaisip bukod sa hindi napapanahon ang kahilingan. May isa pang taha kung masama ang binabalak ng mga kabataan. Iyan ay isang tahimik na pag-aasa, isang paghihimagsik ng sandata ay papel. Ang kahilingan ay pinamumunuan ng ilang binata na pawang kilala sa pagkabago at kapalaluan. Si Isagani, na pamangkin ni Padre Florentino, at isang binata na nagangalang Makarain. Isang binatang napakaganda ng ugali at nakakalugod. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mayaman at iniluluhog ng kondesa kung inyong tingnan. At isa pang nag-aaral ng medisina, si Basilio. Kung gayon pala, itala ang kanilang pangalan. Ngunit General, hanggang ngayon ay wala pang sumbong laban sa mga binatang iyan. Ang kanilang kahilingan ay makatarungan at dapat lamang napahintulutan sila at bawiin ang permiso kung talagang aabuso. Ngunit ang mga Indio ay hindi nararapat matuto ng Kastila. Nararapat na tayong unang magalak sa tagumpay ng mga nag-aaral. Ang bayan ay mangmang at mahina pa ngayon, ngunit bukas sa iba na. Ang kanyang paglakas ay hindi mapipigil sapagkat minamahal nila ang katuwiran. Bakit hindi tayo magbago samantalang siya ay wala pang muwang? Mga Ginoo, ipagpaliban natin bukas ang talakayan. Gusto ko nang mag-almusal. Kapitan, ang anak na dalaga ni Kabisang Talis ay nagbalik. Hinihiling na palayain ng kanyang abuelo na nahuli bilang kapalit ng kanyang ama. Kung gayon, padalhan ang kalihim ng tenente ng Guardia Civil upang palayain.
Anong kaguluhan ito? Ako'y tamad. Nakatulog ka na, hindi ka pa natatawag. Tinatawag na salamin ang lahat na ibabaw na pinakinis na ilaan upang gumawa sa pamamagitan ng tinamsik ng liwanag ng mga larawan na nasa tapat na nasabing ibabaw na pinakinis. Kung bibigyan kaya kita ng pinutol na kahoy, sabihin na natin isang kamagong na pinakinis ng mabuti at pinahira ng barnes, o ang isang marmol na pinunturahan ng itim at pinakinis din, o ang isang asabatse na kasinagan ng mga larawan ng mga bagay-bagay sa kanyang harapan. Paano mo mauri ang mga salaming nabanggit? Ang salaming kabawag kasama ng salaming kahoy. Ang mga salaming kamagong ay kasama ng mga salaming kahoy. Ang mga kahoy ay mga punong kahoy katulad ng mga mangga at santol. Tahimik! Alam mo, Juanito, ikaw ang sumagot sa tanong ko. Aray ko! Ikaw! Huli ka pa nga sa klase, nag-iingay ka pa. Hindi kita tinatanong, ngunit ibig mong sagipin ng iba. Ano ang pangalan mo? Placido po. Placido Penitente? Mas mabuti pang ang tawag sa iyo ay Placidong Bulong. 15 araw na pala ang liban mo. Isa pa at magbabakasyon ka na. Ngunit 4 na araw pa lamang akong liban. Sa tuwing liliban ka ng isang araw, 5 ang katumbas. Kapag lumiban ka pa ng isa, ay lalabag ka na. Mamarkahan pa kita ng isang guhit, hindi mo alam ang leksyon ngayon. Kung lalagyan po ng guhit ang pangalan ko dahil sa di pagkalam ng leksyon, ay dapat po tanggalin ang guhit ng pangalan ko sa di pagdalo ng klase ngayon. At bakit? Hindi ko po maisip kung paano ang wala rito ay makapag-uulat ng leksyon. Hindi mo ba alam na ang isa ay maaaring magsabay sa pagkulang ng pagpasok at sa di pagkaalam ng leksyon? Yata't ang iyong pagliban ay nangangahulugan ng karunungan. Tama na, Padre. Ilagay niyo lahat ng ikis ng gusto niyo. Pero wala kayong karapatang tapak-tapakan ang pagkatao ko. Diyan na kayo, matalino at makatarungang propesor. Sa inyo na ang klase ninyo. Sa akin naman ang karangalan ng pagiging Pilipino ko. Kaninang umaga ay nakipagkita ako kay Padre Irene at sinabi na nangyari sa Los Banos. Ang lahat daw ay tutol. Ngunit, hinayaan na nila ang kataas-taasang lupon para lang primarya ang magdesisyon. Ngunit hindi naman kumikilos ang lupong iyan. Yan din ang sinabi ko kay Padre Irene. Ang sabi ni Don Custodio, isang kasangguni ng lupon ang magdidesisyon. Ngunit kung hindi sang-ayon si Don Custodio, yan din ang sinabi sa akin ni Padre Irene. At sinagot niya ako na malayo na raw ang ating narating. Nagawa na ang ating kahilingan ay may umang sa isang kapasyahan. Kung makukuha natin si Don Custodio sa ating panig, ay makakamit natin ang tagumpay. At sa papanong paraan? 2 paraan ang sinabi sa akin ni Padre Irene. ang insik ni Skiruga. Ang mananayaw na si Pepay. At may isang paraan pa, maaari tayong lumapit kay Ginoong Pasta. Ang abogadong inihingian ng payo ni Don Custodio? Oo, siya nga. Isa siyang kamag-aral ng aking amain. Ang problema lamang ay paano natin siya lalapitan upang pakiusapan si Don Custodio upang pumabor sa atin. Hindi ba si Ginoong Pasta ay may kalabuyong isang mananahi? Wala na bang ibang paraan bukod sa paghandog ng kanilang mga kalaguyo? Huwag ka na ngang maarte. Isipin mo na lang ang ginhawa ang magagawa noon. Kilala ko ang babae, si Matia. Huwag mga Ginoo, gumamit tayo ng mabuting paraan. Ako ang kakausap kay Ginoong Pasta. At kung ako hindi magtatagumpay, tsaka natin gawin ang ibang mga paraan. Kumusta pala ang iyong amain? Maayos naman po ang kanyang kalagayan. Ah, ganun ba? Narito ako upang makiusap sa inyo na mamagitan sa aming panig. Dahil naniniwala ang mga kabataan na labis ang iyong pagmamahal sa bayang Sinilangan. Kaya, nais naming humingi ng tulong upang mapakiling sa amin si Don Custodio.
Ayaw kong makialam sa mga ganiyang usapan. Oo nga't mahal ko ang lupang sinilangan at naghahangad ng pag-unlad, ngunit hindi maaring sumulong ng basta-basta. Masela ng aking kalagayan at maraming ari-arian, kaya kailangan ko ng iba yung pag-iingat. Di po namin hangad na ilagay kayo sa kagipitan. Kahit kakaunti ang aking nalalaman sa mga batas at mga pagpapasya ng ating bayan, pinagpapalagay ko na hindi masamang makiisa sa likain ng ating pamalaan at sikaping ito'y maalinsunod ng mabuti. Iisa lamang po ang aming layunin, nagkakaiba lamang ng pamamaraan. Kahangahangang kasagutan, ngunit hindi niyo pa rin ako mapapapayag. Isang tabi mo na lang ang hakbang na iyan sapagkat yan ay mapanganib. Kung gayoy, mauuna na po ako. Kaawa-awang binata. Ako man ay nagkaroon ng ganoong kaisipan, pero kaawa-awang binata. Kaawa-awang Florentino. Nasaan na ang 9,000 piso na iyong inutang? Pero wala na akong pera. Empleyado, opisyal, teniente, sundalo, lahat sila utang akin pero hindi bayad. Hindi ko alam paano bayad utang. Tulong ka kikinuga. Ngayon ko pa naman kailangan ng pera. Pero alam mo naman kaibigan kita. Kung gusto mo, gawin lang natin 7,000 ang utang mo. Kayo'y nakapagpapasok ng adwana ng lahat ninyong naisin. Mga kahon ng lampara, bakal, porsilana at mga baril para sa mga kura. O ano, papayag ka ba? Sige, payag ako basta kita pera. Pero delikado kung tablado. Baka huli tayo sundalo. Shhh! Huwag kang maingay. Ngayong gabi, may darating na ilang kahong baril. Gusto kong tulungan mo akong itago ang mga ito sa iyong bodega. Takot si Kiluga. Milal ako balil, pilupak hawak ko, pikit mata ko. Kung ayaw mo, madali naman akong kausap. Pero magbayad ka ngayon din sa utang mo. Sige, ako hindi natakot. Tulong na Kiluga sa kaibigan. Pero huwag damay Kiluga, ha? Huwag kang mag-alala. Sagot kita, kaibigan. Kumusta na si Kapitan Tiago? Mahina na ang pulso, walang ganang kumain, lalo't kumakalat na ang lason sa kanyang katawan. Parang Pilipinas, habang tumatagal, lalong humihina. Napapansin kong hindi mo binabasa ang mga librong ibinigay ko sa iyo. Wala kang pagmamahal sa bayan. Sa loob ng 1 oras, magsisimula na ang himagsikan. Bukas, wala na ang mga universidad, mga mag-aaral at magpapahirap. Narito ako para sa 2 bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Sa panig na umaapi sa iyo o sa panig ng iyong bayan. Hindi ko alam. Magpasya ka! Ngunit ano ang nararapat kong gawin? Pamunuan niyo ang isang pangkat at salakay ng kumbento ng Santa Clara. At doon ilabas ang isang taong nakakaalam maliban sa inyo at kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Buti naman at hindi mo ko kinalimutan at hindi ka nabihag ng mga kababaihan sa bawat bansa na iyong napuntahan. At paano naman kita malilimutan, mahal ko, kung iyong boses pa rin ang aking naririnig hanggang sa kagubatan ng Alemanya. Babalikan kita, mahal ko. Pangako yan. Maghihintay ako, Crisostomo. Mag-iingat ka. Huli na kayo! Patay na si Maria Clara. Patay na? Hindi! Hindi totoo yan! Ika-6 ng hapon nang siya ay mamatay. Naparoon ako sa kumbento upang makibalita at ikwento nila sa akin ang lahat. Narito ang sulat ni Padre Salvi na dinala ni Padre Irini. At ang sulat na yan ang siyang dahilan kung bakit si Kapitan Tiago ay naghihinagpis na. Namatay! Namatay na hindi man lang kami nagkita muli! Namatay na hindi man lang nalaman na nabuhay ako ng dahil sa kanya! Namatay na nagtitiis! Ano na ang balita sa ipinapahanap ko sa iyo, Isagani? Wala pa ako nabalitaan tungkol sa iyong asawa, senyorita. Ipaalam mo sa kanya na ipapahanap ko siya sa mga gwardya sibil, bukay man o patay, gusto ko siyang makita. Sapagkat kailangan maghintay ng 10 taon ang isang tao upang maikasal muli.
At sino naman po ang maswerteng Ginoo? Sino pa ba? Si Juanito. Isagani! Nahulog sa malalim na batuhan ng pamempay! Baka mabasa, Isagani! Baka matangay! Teka lang, senyorita, tinatawag na ako. Paulita! O bakit naririto ka? Bakit hindi mo sundan sa luneta ang mga nakakahalinang mananayaw at manganganta? Mga Pranses na sobrang kayputi at sobra rin sa ganda. Teka, hindi ba't ikaw ang nagpatawag sa akin upang tayo magkita, mahal ko? Oo, ako na kung ako. Mabuti naman po at nakarating kayo. Kagabi ay parang hindi nyo man lang ako nakita. Tingin po ako ng tingin sa inyo pero parang lumuluwa na ang mga mata ninyo kasusunod sa mga impay ng katawan ng mga mananayaw na pakembot-kembot sa tanghalan. Huwag mong ipasa sa akin ang sisi. At saka, wala akong nalalaman tungkol sa sinasabi mo sa mga mananayaw na iyan. Gayon, ako pa ang mali ngayon? Paulita, alam mo namang para sa iyo lamang ang aking mga mata. Ikaw ang nais itong titigan at pagmasdan. Lubos ang aking pagmamahal sa aking lalawigan bago pa lang kita makilala. Darating ang panahon at magiging malaya ang Pilipinas. At pagdating ng panahong iyon, tsaka lamang makukumpleto ang aking kaligayahan at mga pangarap. Pangarap! Sinabi ni Tia na palagi raw alipin ang bayang ito. Paano kung mabigo kayo sa inyong pagkikipaglaban? Kung magkatotoo yun, matutuwa pa rin kami kung may maghanap sa aming bangkay at ituturo ang aming puntod sabay ang pagmamalaking diyan inilibing ang mga bayaning totoong nagmamahal sa aming kalayaan. Langit, Paulita, langit ang aming madarama kung kayong mga nabubuhay ay magpapahalaga. Sino ka at bakit ka pumanik dito? Nais ko pong makausap si Makaraig. Kaibigan niya po ako. Maghintay ka sa ibaba, Indio. Oh, bakit ka na parito, Basilio? Gusto sana kitang makausap, Makaraig. Indio, sino ka? Basilio po. Salamat naman at hindi mo na kami pinahirapan pang hanapin ka. Dinarakit ka na namin. Wala naman akong ginagawang masama. Ano ang dahilan at ako'y inyong dadakpil? Huwag ka nang umalma pa, Basilio. Sa karwahe ko naman tayo sasakay. Muntik nang dumanak ang dugo sa lansangan. Buti na lang at napigilan ko ang kapitan. O bakit tila namumutla ka yata, Kapitan Tiago? Si Basilio, may ibabalita ba kayo tungkol sa kanya? Ang iyong ampon. Hindi mo ba alam na isa siya sa mga kabataang dinakip? Dinakip? Kapitan Tiago! Ayos ka lang ba? Kapitan Tiago! Kapitan Tiago! Ayos ka lang ba nung nangyayari sa'yo? Tulong! Kapitan Tiago! Tulong! 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 Natitiyak kong isang magarbong handa ang iyong ihahandog, Ginoong Simon. Iyon naman sana ang aking balak, ngunit wala naman akong malaking lugar upang pagdausan ng isang malaking piging. Sayang naman pala, di sana kayo na lang ang nakabili ng bahay ni Kapitan Tiago at hindi sana napunta kay Don Timoteo Pilaes ng libre. At ngayon, ikakasal ang kanyang anak sa mayamang si Paulita Gomez. Ganon talaga. May mga tao talagang swerte. Kung sa bagay, mabuti na rin at si Juanito ang kanyang pakakasalan, kaysa naman sa isang hamak na makatang si Isagani. Marunong din mag-isip ang babae. Alam niyang hindi niya kaya ang buhay mahirap. Kay ganda naman ang lamparang ito. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit, sigurado ko bang ayaw mo nang manatili kahit saglit? Maraming salamat sa iyong alok, ngunit may mahalaga pa talaga akong gagawin na hindi maaaring ipagpaliban. Pasensya na. Salamat, Ginoong Simon. Sige, mauuna na ako. Alam kong nagugutong ka at malayang may pinagaling. May regalo mo pala si Ginoong Simon. Talaga ba? Tingnan nga natin. Ano ito? May nakasulat rito. Mane Tesel Pares?
Crisostomo Ibarra? Isang masamang biro yan. Isang pagbabanta mula sa taong matagal nang namayapa. Si Ibarra, sulat kamay niya ito. Walang dapat ipangamba. Ituloy ang kasiyahan. Walang kwenta ang ganyang biro. Hindi kaya nais na tayong patayin lahat. Padre Ernie, pakitaas ng metsa. Isang saglit lamang. Magnanakaw! Hukulit kang magnanakaw! Ang lamparang iyon ay isang dinamita. Nihay si Crisostomo Ibarra! Marahil pinagmamasdan niya lang tayo. Marahil ay ganun na nga. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Kung paano siya nabuhay? At anong daya ni Simon na nagbigay ng lamparang iyon? Alam ko na! Si Simon at si Crisostomo Ibarra ay isa. Isang taksil! Hanapin at huliin ang Simon na yan. Bakit ako nabigo? Bakit ako pinaparusahan? Tapos na ang aking misyon. Senyor Simon! Diyos ko! Sandali at tatawag ako ng doktor. Huwag na kayong mag-alala, Padre. Nangyari na ang nangyari. Gumagabi na. Nais ko sana sabihin sa inyo ang aking mga lihim. Handa akong makinig, Senyor Simon. Totoo naman po bang may Diyos na gumagabay sa atin, hindi ba? Oo, Senyor Simon. At ang Diyos ang tumutulong sa atin kapag wala tayong mapuntahan. Padre, tulungan niyo ako. Ayaw kong mamatay na may dalang kasamaan. Nais ko sanang mamumpisal sa inyo. Handa akong makinig, Senyor Simon. Rinano ko po ang lahat ng ito. Dahil galit na galit ako sa mundo noon. Bumalik ako upang magiganti. Magiganti sa mga taong umapis sa akin. Diyos ko, patawarin ka nawa ng Panginoon. Palagi mong tatandaan na ang buhay ay hindi lamang puro masaya. Minsan kailangan nating makaranas ng sakit upang tayo ay matuto. Tandaan mo kahit kailan walang magandang naidulot ang paghihiganti. Ito ay nagdudulot lamang ng panibagong kasamaan. Ang hindi ko lang maintindihan. Bakit ako ang pinaparusahan? Hindi kanya pinaparusahan, anak. Iyan ay pagsubok lamang na kailangan mong lagpasan. Hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kayang lagpasan. Naiintindihan ni Diyos na ikaw ay naipit lamang sa galit at puot ng iyong puso, kaya mo nagawa ang ganitong mga bagay. Palagi mong tatandaan na palagi kang may matutunan sa buhay at ang mga pangyayari sa mga plano mo. Ginusto ng Diyos na hindi ito isa katuparan dahil alam niyang ito ay mali. Maraming salamat, Padre. Ngayon, mamamatay na akong payapa. Mailibing ka nawa sa kaililiman ng dagat. Ngunit, kung kakailanganin ka ng mga tao sa isang marangal na hangarin, ipahintulot ng Diyos na ikaw ay matagpuan sa sinapupunan ng mga alon. Samantala, diyan ka muna. Hindi makababaluktot ng katwiran, hindi mag-uudyok ng kasakiman. Ang kayamanan ang siyang ugat ng lahat ng kasakiman.
tira sa'yo.